Salamat po sa Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. At sa umaga pong ito ay muli po tayong magsasama-sama sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Ang ating pong pagbabatayan ng ating pagbubulay-bulay, makikita po sa Philippians chapter 1, verse 23, 24, and 25. Ganito po ang pagkakasabi sa English, verse 23, "For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better." Verse 24, "Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you." And 25, "And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith." Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat Ama. Sana gabayan niyo po kami sa pagbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Sana ang pagtuturo ng banal na Espiritu ay sumaamin, pati ang paghipo sa aming mga puso, Panginoon. Sana po mayroong blessing, may hamon na mangyari po sa bawat isa sa amin. Gamitin niyo po ako, Panginoon, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito, the blessing of knowing your eternal destiny. Napakaganda po na bagamat nabubuhay pa tayo dito sa mundong ito, ay alam na po natin kung saan po pupunta ang ating kaluluwa. At magkakaroon lamang po tayo ng eternal destiny sa destinasyon ng Panginoong Diyos kung tayo po ay mayroon ng personal na relasyon sa Panginoong Hesus. Dahil po sa mga bagay na iyan, nagkakaroon na po tayo ng tinatawag na personal na relasyon sa Panginoong Hesus. Tunay na nga po na siya ay ating Panginoon, tunay na nga po siya ay ating tagapagligtas. Dahil tayo po ay personal nang pumausap sa Panginoong Diyos, dahil una po sa lahat, tayo po ay ang personal na kinakausap din ng Panginoong Diyos. So, bagaman tayo po ay sumagot na lamang po sa mga pangungusap sa atin ng Panginoong Diyos. Ngayon, ano po ba ang pagpapala? Ano po ang blessing of knowing your eternal destiny? Una po, dito sa verse 23, "For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ." Ulitin ko po, having a desire to depart and to be with Christ. Ito po ay mga pananalita ni Apostol Pablo. Mayroon na po siyang nasa na makaalis na sa mundong ito upang makapiling na po ang Panginoong Hesus doon sa langit. Kaya ano po ang blessing na mayroon siyang eternal destiny? Una po, the courage to be with Christ. Meron na po siyang lakas ng loob na makapiling ang Panginoon. Napakaganda po, si Apostol Pablo ay isang huwaran ng isang tunay na lingkod ng Diyos at totoong lingkod ng Diyos, sapagkat siya po ang uri ng mangangaral na alam niya kung saan pupunta ang kanyang kaluluwa pagka ang kanyang kaluluwa ay humiwalay na sa kanyang lupang katawan. Dahil marami po ang nangangaral sa panahon na ito na sila mismo hindi po nila alam kung sila ay may pag-asa na po doon sa karya ng Diyos. Kaya sana po si Apostol Pablo ang matularan ng lahat na mangangaral. Meron po siyang kalakasan ng loob na makapiling na ang Panginoong Hesus. Sana po ganun din tayo. Meron tayong kalakasan sa ating puso na makapiling na ang Panginoong Hesus. Sabi niya, "For I am in a strait betwixt two." Bakit? Para daw siyang naiipit sa dalawang bagay. Ano po itong dalawang bagay? Una po, gusto na niya makaparoon sa langit, makauwi na. Na sabi niya, mas mainam, mas mabuti. Kaya nga lang, mayroon pong maiiwan na mga gawain dito sa lupa. Pangalawa pong blessing of knowing your eternal destiny, verse 24, "Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you." Ano po ang blessing? Pangalawa po, the concern to others. Magkaroon naman po tayo ng pagmamalasakit sa iba. Ganon si Apostol Pablo.
Di na niya pinoproblema kung saan pupunta ang kanyang kaluluwa pagkatapos niyang kunin ng Panginoong Diyos. Ang nais niya po, habang nandito pa sa lupa, makatulong sa mga nangangailangan. Hindi lang po sa mga kapatiran, pati po sa mga wala pang katiyakan ng kaligtasan. Kaya kung sinasabi mong anak ka na ng Diyos, mayroon ka po bang concern sa iba? Sana po, ipangaral natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Sana po magkaroon din ka naman ng concern sa mga kapatiran, sa pagkapanalangin din sa kanila, at kung ano man na tulong ang pwede mong magawa para sa kanila. Pangatlo pong blessing of knowing your eternal destiny sa verse 25, and having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith. The confidence of God's using. Abang nandito pa si Pablo sa lupa bilang anak ng Diyos, alam niya po ang kanyang amang Diyos sa langit ay patuloy siyang gagamitin ng Panginoon para naman po sa kabutihan, sa kapakanan ng iba na mga anak ng Diyos. Kaya siya po ay nag-iintay na lamang po kung ano ang tamang kalooban talaga ng Panginoong Diyos, kung kailan siya kukunin ng Panginoon. Basta ang sabi niya sa verse 21, for to me to live is Christ and to die is gain. Pag kinuha na siya ng Panginoon, pakinabang. Pero ang nandito pa sa lupa, pakinabang din. Dahil magagamit siya ng Panginoon. Kaya ito po ang tatlong pagpapala na mayroon ang isang taong may katiyakan ng patutunguhan sa ikalawang buhay doon po sa piling ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, may pong salamat sa pagkakataong ito dahil nalaman po namin na may mga pagpapala pala para sa isang taong may katiyakan sa kanyang pupuntahan sa ikalawang buhay sa piling ng aming Panginoong Diyos. Kaya sana po, abang nandito pa sa lupa, patuloy mo kaming gamitin, Panginoong Diyos, sa mga bagay-bagay na ikakaluwalhati sa inyo. Ang lahat pong ito, aming dalangin, pasalamat po sa inyo, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.